Pagdating naman ni na Haring Jericho sa malawak na lambak ay huminto sila upang tanawin sa malayo ang isang bangin kung saan makikita sa ibaba ang malalaking nag-uumpugang bato na maayos na nakahanay sa ibaba. Lumapit sina Nicolas at Eliseo. Ang bangin ay nagmamarka ng pagsisimula ng lupain ni Reyna Atasha. Sambit bigla ni Haring Jericho. Ito ang pangunahing teritoryo. Masyadong mapanganib ang lugar na ito. Sabat naman ni Eliseo. Ang misyon natin ay mahanap ang mga kabalyero, buhay man o patay. Kaya kailangan talasan ninyo ang mga mata nyo sa lahat ng oras. Ang nakapaligid ng mga bato rito na mahigit 100 metro mula sa kinatatayuan natin ay sakop ng lupain ni Reyna Atasha. Ang lugar na ito ay dating kampo ng mga tauhan ng Reyna, kaya dapat dagdagan ng pag-iingat. Huwag kayong magsisimula ng laban hanggat hindi kinakailangan. Basta tandaan nyo lang, ilang araw lang ang misyon na ito, kaya magdadalawang grupo tayo para mas mapabilis ang paghahanap. Ang pangkat ni Eliseo ang maghahanap sa dulong bahagi ng Tagaytay. Ang grupo naman namin ni Nicolas ang bababa sa bangin. Mahabang instruksyon ni Haring Jericho sa lahat at bumaling ito kay Eliseo na katabi lamang ni Nicolas. Magsama ka ng ilang tauhan at sundan ang linya ng Tagaytay. Ikutin niyo ang bahaging iyon at bumalik agad kayo pag may nakita kayo. Utos ni Haring Jericho kay Eliseo. Umalis si Eliseo, ngunit agad din bumalik matapos pangunahan ng mga tauhan sa kabilang bahagi ng Tagaytay. Habang naglalakad sina Haring Jericho sa malawak na kalsada, ay nagtaka ito nang makita ang grupo ni Eliseo na kumakaripas patungo sa kanila. Sa nakikita niya ay tila may napansing kakaiba ang grupo ni Eliseo batay sa facial reaction ng mga ito. May kailangan kang makita, saad ni Eliseo. Hindi na nagtanong si Haring Jericho at sinundan na lang nila ang grupo ni Eliseo papunta sa lugar na tinutukoy nito. Ilang sandali ang nakalipas ay nakarating ang grupo sa isang inabandonang kampo. Dito ay nadatnan nila ang mga nagkalat na kagamitan na naiwan ng mga kawal. Walang sagupaan na nangyari, ngunit makikita ang ilang mga bangkay ng residente na nakahandusay sa lupa. Marami ito at nagkalat sila sa buong kampo. Karamihan sa mga ito ay babae at may ilang matatanda rin. Bumaba sina Haring Jericho upang suriin ang mga bakas na naiwan sa lupa. Nagbabaka sakali silang may mahanap na maliit na impormasyon na makakatulong sa paghahanap sa mga nawawalang kasamahan. Mukhang mga lalaki lang ang tinangay papunta sa nagyayelong hilaga ng Ismere upang pagtrabahuin sa kastilyo ni Rohan. Sambit ni Haring Jericho. Naghiwalay ang grupo para mas mapadali ang kanilang paghahanap. Napahiwalay din sa kanila si Javier na kasalukuyang tinatahak ang isang lugar malapit sa isang maliit na kuweba. Sa paglilibot niya, dito may narinig siyang isang tinig ng matandang lalaki na tinatawag ang kanyang pangalang pang-druid sa pamamagitan ng telepathy. Abner! Mahabang tinig ng matandang lalaki. Napalingon si Javier sa likuran at napagtantong sa loob ng kuweba nang gagaling ang tinig na kanyang naririnig. Sinundan ni Javier ang boses papasok sa kuweba kung saan nadatnan niyang madilim ito at puno ng mga kagamitan. Sa paglalakad-lakad niya ay natagpuan niya ang isang nakahigang matandang lalaki na halos naghihingalo na. Nakahilata ito sa malapad na bato na malapit sa isang maliit na bukal ng kuweba. Nilapitan niya ang matandang lalaki at nakita niya sa bandang pulso nito ang simbolo o tatak ng mga druid. Maya-maya pa ay biglang dumilat ang mga mata ng matandang lalaki, subalit nagulat si Javier nang mabilis siya nitong hinawakan sa kamay. Anong nangyari sa iyo? Sinong gumawa nito sa iyong nayon? Tanong ni Javier sa matandang lalaki. Nangyari na ito sa lahat ng dako. Ilang taon na akong pinagmumultuhan ng sandaling ito mula pa noong magsimula ang malagim na araw. Bago ka pa tumuntong sa mundong ito, Abner, hinihintay ko na ang pagdating nito na may kalungkutan sa aking puso. Sapagkat kung paanong namumukadkad ang mabilis
ang mga bulaklak ng Terabeda. Gayon din ang binhi ng kanyang pagkawasak. Ang mga propeta ay humula tungkol sa pakikidigma ni Jericho. Makabubuting katakutan mo ito sapagkat ito ay umaaligid na sa kanya na parang multo sa gabi. Maliban kung mabilis kang kumilos, Abner, kahit na hindi mo mababago ang walang katapusang bilog ng kanyang kapalaran. Lintaya ng matandang lalaki, pagkatapos ay dito na siya tinakasan ng hininga. Bumagsak ang kamay niya sa bukal at mula rito ay napanood ni Javier ang isang pangitain sa tubig na may isang malaking labanan na nagaganap. Samot-saring ungol at taghoy ang maririnig sa digmaan na ito at nakita rin ni Javier sa gitna ng digmaan ang isang pamilyar na binata na mag-isang naglalakad patungo sa sugatan ng si Haring Jericho. Nagkrus ang kanilang mga espada at pagkatapos ay tinarak ng binata ang kanyang espada patungo sa katawan ni Haring Jericho. Bumagsak si Haring Jericho sa kanyang paanan na naghihingalo dahil sa natamong pinsala. Tinignan lang ito ng binata na wala man lang bakas ng awa at pagsisisi na makikita sa kanyang muka. Maluluha na sana si Javier ng sandaling iyon, kaya nga lang biglang dumating si Haring Jericho. Buhay pa ba siya? Tanong ni Haring Jericho habang seryosong tinitigan ang mukha ni Javier na may bahid ng lungkot at gulat. Lumapit si Haring Jericho nang hindi sumagot sa kanya si Javier. Tiningnan ni Javier ang bukal ng tubig ngunit wala na roon ang pangitaing nakita niya. Ano yun? Tanong uli ni Haring Jericho. Umiling si Javier habang pinipigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Pambihira ka, Javier. Ilang beses ka na nakakita ng patay. Sa sandaling mabigyan na natin ng mga taong ito ng tamang libing, aalis na tayo. Wika ni Haring Jericho sa pag-aakalang natotraumatize na naman uli si Javier. Matapos nito ay lumabas na si Haring Jericho sa kuweba upang balikan ang mga labi ng mga inosenteng winasak ng pagkupkob. Nang makaalis si Haring Jericho ay dito palang nakahinga ng maluwag si Javier at naibuhos niya sa loob ng kuweba ang kinikimkim niyang emosyon. Hindi siya sigurado sa nakita pero malaki ang paniniwala niya na mangyayari ito sa hinaharap. Maraming beses na kasi siyang nakakita ng mga ganitong bagay at ang lahat ng kanyang mga nakakita ay nagkakatotoo. Kaya naman kinagabihan ay halos hindi pinatulog si Javier ng kanyang matinding pag-iisip. Mahimbing nang natutulog ang mga kasama niya, ngunit gising pa rin siya sa mga oras na ito. Umalis siya sa campsite nila upang tawagin si Gamora at tanungin ito tungkol sa kanyang nasilayan. Umakyat siya sa pinakatuktok ng burol na malapit lang sa kampo at mula dito ay tinawag niya ang dragon niya. O Drakon, maleso tengometa, teshup anakes! Malakas na sigaw ni Javier na tila nagagalit. Ilang sandali pa ay dumating din si Gamora. Lumapag ito kaagad sa ibabaw ng burol matapos maitiklop ang mga pakpak sa katawan. Kalmado itong kinausap ni Javier. Kailangan ko malaman ng tungkol sa isang simbolo ng druid. Isang itim na spiral, pero sa loob nito ay may isang manipis na dilaw na likid. Ano ang bagay na ito? Seryosong tanong ni Javier. Ito'y tanda ng isang tagakita o manghuhula. Isang tagakitang druid. Saan mo siya nakita, Javier? Tanong naman ni Gamora. Dito sa aming paglalakbay. Binalaan niya ako tungkol sa kapalaran ni Jericho sa hinaharap. Sagot ni Javier. Sa kanyang kapalaran? Saad ni Gamora. At pagkatapos ay ipinakita niya sa akin ang isang labanan. Isang kakilakilabot na digmaan. Si Jericho ay lumalaban para sa kanyang bayan. Nakita ko siyang sugatan. Nakita ko siyang bumagsak.
Tugon ni Javier na halos maihina sa tindi ng kanyang pag-aalala. Ang kapangyarihan ng tagakita sa propesiya ay walang kapantay. Kahit na ang isang mataas na saserdote, madalas nagkakatotoo ang kanilang mga nakita at bihira lamang itong sumablay. Paliwanag ni Gamora, kaya medyo kinabahan si Javier. Kung ganon, mangyayari talaga ang malaking digmaan na ito? Seryosong tanong uli ni Javier. Hindi ko alam, batang papailan. Ngunit isang bagay ang tiyak. Hindi pa napapanahon ng sandaling iyon. Marami pang pagdadaan ang mabibigat na pagsubok si Jericho bago niya makamit ang lahat. Sagot ng dakilang dragon. Sa tingin mo, dapat ko bang seryosohin ang kanyang babala? Tanong pa ni Javier kay Gamora. May panahon na ang mga salita ng tagakita ay itinuturing na isang regalo. Tugon ni Gamora. At saka bakit parang pabigat sila, tulad ni Prinsesa Raya? Mas kinamumuyan sila kaysa sa mga druid? Sambit ni Javier nang biglang maalala si Raya na isa ring kapwang tagakita. Ngunit nabalot nga lang ng paghihiganti ang kanyang puso at mas piniling tahaking ng kadiliman. Ang isang matalinong tao ay hindi natatakot sa kaalaman, Abner. Sa halip, ginagamit niya ito para gabayan siya. Maiksing paliwanag ni Gamora. Pero anong gagawin ko? Naguguluhan si Javier sa kung ano bang dapat niyang paniwalaan. Ayaw naman niyang ipaalam kay Haring Jericho ang kanyang nakita sapagkat pagtatawanan na naman siya nito at kukutyain lang. Yan ang isang bagay na ikaw lamang ang makakapagpasya. Ngunit tandaan mo, Abner, napili ka ng tagakita para sa isang dahilan. Ngayon, higit ni numan, ikaw at ikaw lamang ang makakapagpanatili kay Jericho ng ligtas. Tugon ni Gamora sa kanito iniwan si Javier na may sapat ng kaalaman. Kinabukasan, nagpatuloy ang grupo ni Haring Jericho sa kanilang paglalakbay at ilang oras nga ang nakalipas ay nakarating din sila sa teritoryo ni Reyna Atasha. Inaasahan ng Reyna ang pagdating nila kaya hindi na ito nag-utos sa mga tauhan ng pagharang. Nang makapasok, naabutan ni Haring Jericho ang nakaupong Reyna sa kanyang trono. May isang bilog na maliit na balon sa gitna ng silid at natatakpan ng kulay asul na mga kortina ang dingding ng fortress na sumisimbolo ng katatagan ng namayapang hari. Umaapoy ang loob ng balon na siyang nagpapanatili ng klima sa throne room. Reyna Atasha, nagagalak akong makita ka muli. Sabay nagbaw si Haring Jericho. Kasama niya sina Nicolas, Eliseo at Javier at ilan pang malalapit na tauhan. Agad na tumayo ang Reyna sa trono at lumapit ito sa kanila. Jericho Mondragon. Maikling sagot ni Reyna Atasha, ngunit mababakas sa mukha nito ang lubos na kasiyahan. Lubos ako nagpapasalamat na pinahintulutan mong makadaan kami ng ligtas sa iyong teritoryo. Wika ni Haring Jericho matapos na maiangat ang kanyang ulo. Tayo ay magkaalyado na, Jericho. Hindi na ito panahon ng kaguluhan para gawin ang mga bagay na makakasama sa ating mga sarili. Sabay na inakay ni Reyna Atasha ang kanyang mga bisita sa dining hall upang pagsaluhan ang maikling hapunan na inihanda niya. Samantala, sa Terra Veda naman, naghahain rin ng hapunan si Aino sa loob ng kwarto ni Reyna Michelle. Subalit mapapansin na tulala ito at tila wala sa kanyang sarili. Nang matapos maghain ni Aino ay saka palang dumako ang tingin ni Reyna Michelle sa lamesa. Napansin niyang masyadong madami ang inihanda ni Aino at puro lahat masasarap. Bagamat nagugutom,
tila wala pa ring ganang kumain si Reyna Michelle. Pakiramdam niya, di siya makakain ng maayos hanggat hindi niya nasisigurong nasa maayos pa rin ang lagay ng kanyang mahal na asawa. Hindi ko makakain ito. Pasensya na. Wika ng Reyna. Kung ganun, papalitan ko po ito sa inyo, mahal na ginang. Mungkahi ni Aino, pero pinigilan siya ng Reyna. Hindi. Kung maaari, maupo ka na lang dito sa tabi ko. Nagugutom ka ba? Naglagay siya ng pagkain sa harap ni Aino. Nagtaka at nahiya naman ang dalagang katulong. Kumain ka na. Pakiusap. Nakangiting sambit ni Reyna Michelle. Nahihiya man, pero sumunod na lang si Aino. Akalain mong hindi pa ako nasasanay ngayon. Hindi ko alam kung babalik pa siya. Wika ni Reyna Michelle. Napatigil naman sa pagsubo si Aino. Mahal mo lang siya kaya naiintindihan ko yun. Saad naman ni Aino. Napangiti tuloy si Reyna Michelle. Ikaw, may inaalala ka rin ba? Tumangulang si Aino. Pero hindi mo ito mababanggit sa akin? Anang ng Reyna na nakangiti na may kasamang panunudyo kay Aino. Hindi po, mahal na ginang. Namula sabay napangiti si Aino. Ngunit napansin ni Aino na natahimik ang Reyna. Tila nalungkot ito sa sinabi niya. Hinawakan ni Aino ang kamay ni Michelle upang bigyan ito ng lakas ng loob. Walang mas dakila kaysa sa hari. Alam kong babalik siya. Maniwala ka lang, mahal na ginang. Positibong wika ni Aino na nagbigay ulit ng ngiti kay Reyna Michelle. Alam ko, tama ka, Aino. Salamat. Tugon ng Reyna na nakangiti. Gumanti rin ng ngiti ang dalagang katulong. Habang tinititigan niya si Aino, naalala niya ang dating siya sa katayuan nito. Ganito din siya makipag-usap sa mga maharlika, lalo na noong pinagsisilbihan pa niya si Prinsesa Raya. Maraming pagsubok man ang dumaan sa kanyang buhay, nalusutan pa rin niya ito sapagkat hindi siya nagpaapekto sa mga bagay na sumisira sa kanya. Maya-maya ay biglang gumaan ang pakiramdam ni Reyna Michelle nang mabilis na nawala ang mabigat na alalahanin niya. Inaya siyang kumain ni Aino at hindi naman siya tumanggi. Masaya nilang pinagsaluhan ang masarap na hapunan ngayong gabi. Sa kabilang dako, kasalukuyang ding nagkakasiyahan sa kastilyo sina Reyna at Tasha. Sa loob ng bulwagan ay makikita na nakaupo ang lahat ng mga kabalyero sa mahabang lamesa habang pinagsisilbihan sila ng mga tagasilbi ni Reyna at Tasha. Samot-saring pagkain at prutas ang nakahain sa ibabaw ng lamesa, kaya hindi maiwasang matakam ng mga ito gaya na lamang nina Eliseo at Nicolas. Nasa tabi lamang nila si Haring Jericho, nakaharap ang Reyna na nakaupo naman sa kabilang side ng lamesa. Nakatayo lang din sa likod ni Haring Jericho si Javier na naghihintay ng mga utos kung ano ang mga gustong kainin ng hari. Sa gilid ng bulwagan ay nakapwesto ang mga tauhan ni Reyna at Tasha na siyang nagbabantay sa loob ng bulwagan habang ang ilang mga kawal naman ay nasa labas at binabantayan ng mahigpit ang paligid ng kastilyo mula sa mga hindi inaasahang pangyayari. Naniniwala kasi si Reyna at Tasha na maaaring nakakalat lamang din ng mga tauhan ni Raya dahil hindi na lingid sa kanyang kaalaman ang ginagawang paglalakbay ni Haring Jericho para puntahan at iligtas sa mga tauhan nito. Hindi na nakakagulat ang nakita mo sa Asgorat. Ilang buwan na ang nakakalipas, sinimulan ng mga Sakso ng pagsalaki sa aming mga nayon. Pinagsama-sama nila ang lahat ng lalaking mahanap nila at dinala nila sa Ismere upang pagtrabahuhin. Wika ni Reyna at Tasha. Upang magtaas ng hukbo? Tanong naman ni Haring Jericho. Ngunit umiling si Reyna at Tasha na tila alam din niya ang motibo o layunin ni Raya ukol sa balibalitang pananangay sa mga lalaki sa bawat nayong nakukubkob nila.
Marami siyang mga mata at taenga sa paligid, kaya hindi nakakaligtas sa kanya ang anumang maliliit na impormasyon na may halaga sa kanya. Sinasabi ng mga tao ko na hinuhukay ngayon ni Raya ang ilalim ng kuta ni Rohan. Sambit ni Reyna Atasha. Bakit? Para saan? Pagtataka naman ni Haring Jericho. Sigurado kung may hinahanap siya. Wala akong lakas ng loob na isipin kung ano. Pero kung ano man ito, tiyak na hindi rin magandang pakinggan. Tugon ng Reyna. Kung ganun, malamang buhay pa ang mga tauhan ko at ginagamit din niya ang mga ito upang paghukayin sa lugar na iyon. Ani ni Haring Jericho na dati pa niyang iniisip magmula nang mawala ang mga tauhan niya. Oo, mayroong pagkakataon na ginagawa nila ito tuwing pagsapit ng takip silim hanggang madaling araw. Bawat lalaking bihag ay pinaghuhukay sa ilalim ng kastilyo. Masyado masela ng bagay na iyon. Pero kung matalino ka, hindi mo iisiping ginto o diamante ang hinahanap nila. Tama ba? Makahulugang sabi ni Reyna Atasha. Napaisip at napatango na lang si Haring Jericho. Napahinto sa pag-uusap ang dalawa ng binuhusan ni Javier nang maiinom ang baso ni Reyna Atasha at Haring Jericho. Dahil dito, napatitig ng matagal ang Reyna kay Javier. Pamilyar ang mukha nito at naalala niya kung saan niya nakita si Javier. Kaya naman, nakaisip ng isang magandang ideya si Reyna Atasha para kay Javier upang mayroon siyang libangan habang sila ay naghahapunan. Sa palagay ko ay oras na siguro para sa isang kasiyahan. Gusto kong makita kung paano magtanghal ang tangang kasama mo. Dahil sa lahat ng kanyang mga pagkukulang, kailangan niyang magkaroon ng ilang mga kasanayan. Malalim na sabi ng Reyna. Napalunok naman ng laway si Javier dahil tila alam niya na ang pinupunto ng Reyna. Ano sa tingin mo? Wala naman sigurong problema, di ba? Sambit ni Haring Jericho kay Javier. Umiling si Javier, tanda ng pagtanggi sapagkat wala naman siyang alam liban sa pagluluto at paglilinis. Ito ang specialty niya. Narinig mo ang Reyna. Magpakitang gilas ka na raw. Pasikat ka sa kanya. Panguudyok pa ni Haring Jericho. Oo, narinig ko. Pero hindi ako tanga. Reklamo ni Javier. Alam kong magaling kang gumiling. Panunodyo pa ni Haring Jericho. Natawa si Nicolas. Napatingin sa kanya si Javier at agad nitong itinikom ang bibig. Samantalang pinipigilan din ni Eliseo na matawa kaya kinalsuhan niya ang bibig ng malaking tinapay. Sinungitan lang ito ng tingin ni Javier tapos bumaling siya kay Haring Jericho. At wala akong kakayahan! Dagdag pa ni Javier. Alam ko yun, pero hindi naman natin siya pwedeng tanggihan, di ba? Ngayong pinagkalooban niya tayo ng ligtas na daanan. Bulong ni Haring Jericho sabay kinindatan si Javier. Dahil dito, walang nagawa si Javier kundi sundin ang utos ng batang hari. Kahit alam niyang wala siyang kakayahan sa paggawa ng mga tricks sa pagtatanghal. Subalit para hindi mahirapan, gumamit ng spell si Javier upang subukang i-entertain ng Reyna, pati na ang mga kasamahan nila. Nag-juggle si Javier gamit ang 4 na itlog. Pagkatapos ay pinapaikot-ikot niya ang mga ito sa kanyang mga palad habang pinapasirko sa ere. Naaliw naman ang lahat sa ginagawa niya. Samantalang ang batang hari ay nagtataka kung paanong natutunan ni Javier ang ganitong bagay. Pinapanood ni Haring Jericho ang kanyang performance na may ngiti sa mukha. Hindi niya sukat akalain na marunong palang magtanghal si Javier, gayon alam niyang wala itong alam sa ibang mga bagay. Ngunit base sa ginagawa nito ay maituturing na pang world class ang kanyang talent. Nagdududa na tuloy siya kung saan ito natutunan ni Javier, gayong hindi naman siya madalas naglalalabas ng bayan para manood ng mga tanghalan. Matapos ang hapunan ay naisipang tanungin ni Haring Jericho kung saan natutunan ni Javier ang pagpapagalaw ng mga itlog nang hindi bumabagsak at napipisa sa kanyang mga kamay. Nahihiwagaan din siya sa simpleng reaksyon ni Javier na parang wala lang ang mga ginagawa. Ni hindi man lang ito gumawa ng effort.
Mukhang may tinatago si Javier na hindi niya alam o marahil may sikreto ito at teknik na ginagawa. Saan ka pala natutong magtanghal ng ganon? Sa totoo lang, hindi ko alam na marunong ka palang magpaikot ng itlog. Pagtataka ni Haring Jericho. Nagulat naman si Javier dahil hindi niya akalain na mahahalata iyon ng batang hari. Nag-isip ng magandang alibay si Javier. Oo, marami akong talento. Nabigo kang mapansin iyon dahil palagi kang abala. Palusot niya pero mukhang hindi niya masyadong nakumbinsi doon si Haring Jericho. Sige na, sabihin mo na. Saan ka ba natuto nun, Javier? Pangungulit pa ni Haring Jericho. Hindi tuloy makasagot si Javier. Tingin niya ay maiipit siya kapag sinagot niya ito. Hindi ako sigurado kung anong mangyayari sa atin kung pupunta tayo sa Ismere. Pag-iiba ni Javier sa usapan. Hindi mo ba narinig si Reyna Atasha? Malamang buhay pa ang mga tauhan ko, kasama na sina Kyle at Ramon. Inis na sagot ni Haring Jericho dahil iniiba ni Javier ang usapan. Hindi mo alam yan. Saad naman ni Javier. Teka sandali lang, iniiba mo na talaga ang usapan no? Baka nakakalimutan mong hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. At saka ipaubaya mo na sa akin ang mga bagay tungkol sa misyon. Ako nang bahala mag-isip para doon, ayos ba? Saad ni Haring Jericho. Pero, ani ni Javier. Hinubad ni Haring Jericho ang mga bota at hinagis sa kanya. Hindi ito nasalo ni Javier at nahulog ang mga bota sa sahig. Sinadya niya itong huwag saluhin para hindi ito makahalata na may inililihim siya. Yan, gamitin mo. Paikutin mo ang mga yan. Wika pa ng hari. Sana kayanin ko. Kinuha ni Javier ang bota sa sahig. Samantala, maliwanag ang buwan nang magpasyang lumabas si Aino sa bayan ng Terraveda. Tahimik itong naglakad sa palengke habang nadadaanan siya ng mga kawal na naglilibot sa labas ng iba pang bayan. Hindi siya pinansin ng mga ito sa pag-aakalang isa lamang siyang karaniwang mamamayan sa bayan. Nakasuot ng kulay asul na balabal si Aino habang natatakpan ang kanyang muka upang ikubli ang pagkakakilanlan niya. Subalit, lingid sa kanyang kaalaman ay may nagmamasid pala sa kanya, si Reyna Michelle, na lihim na nakadungaw sa bintana mula sa loob ng silid, ngunit napangiti ito nang makalagpas si Aino sa maliit na tarangkahan. Akala ni Reyna Michelle ay makikipagkita si Aino sa nobyo niya, kaya hinayaan niya na lamang ito. Nang makalabas ng Terraveda, nagpatuloy si Aino sa pagtahak sa madilim na kagubatan at nagpunta sa isang abandonadong kuta na kung saan nadatnan niyang nakaluhod ang isang lalaki habang ito ay taimtim na nalalangin sa harap ng isang maliit na dambana. Naramdaman ng lalaki na may tao sa likuran kaya tumayo ito at tinanggal ang balabal na nakabalot sa kanyang mukha. Dahil dito ay nasilayan ang mukha ni Rohan mula sa sinag ng liwanag ng buwan. Walang takot na lumapit si Aino kay Rohan. Krungun balo malawak, woman voldagas, suwilt elfornom sekrofa wera, urden haira wigstil westens tapolas, prosentnade borgstel, beten krungun hergas de horsan, for fon pasha fudriorgiat, on pa este forge pa tigalum, skia de drostbegos rof. Umuusal ng orasyon si Rohan habang naglalakad si Aino patungo sa kanya. Biglang kuminang ang mga mata ni Rohan at lumitaw siya sa likod ni Aino sa isang kisap mata. May hawak na siyang patalim at tinutok sa leeg ni Aino. Hindi naman kaagad nakareact ang dalaga sa bilis ng pangyayari. Ako ito, si Aino. Pasensya na, hindi ko sinasadyang gambalain ka. Kabadong wika ni Aino. Lumuwag agad ang pagkahawak ni Rohan sa patalim at binitawan si Aino. Dito lang nagkukubli ang takot. Sabay tinapik ni Rohan ang sarili niyang dibdib pagkatapos sinarap niya si Aino. Walang sino man ang makakapagpadama sa iyo ng takot. Naiintindihan mo ba? Dagdag pa ni Rohan.
May sasabihin ka ba sa akin kaya naparito ka ng 10 oras ng gabi? Tumangulang ng bahagya si Aino, sabay tinanggal din niya ang balabal na nakatakip sa kanyang ulo. Nakaalis na si Jericho kasama ang mga tauhan niya. Sa narinig ko ay papunta sila ngayon sa Ismere. Ani ni Aino. Gaya lamang ng inaasahan ko. Saad naman ni Rohan. Ngunit dumaan sila muna sa kanluran sa pamamagitan ng lupaing sakop ni Reyna Atasha. Dagdag pa ni Aino. Sigurado ka ba dyan? Paniniguro ni Rohan. Oo, nakakatiyak ako roon. Ang mismong Reyna ang nagsabi sa akin. Sagot naman ni Aino. Kailan sila umalis? Tanong ng matandang lalaki. Kaninang madaling araw. Tugon ni Aino. Dahil dito, tinalikuran siya ni Rohan at nagsimulang umalis. Sasama na ako sa iyo, ama. Habol pa ni Aino, ngunit napahinto siya ng galit na humarap si Rohan. Ang iyong pagkawala ay lilikha lamang ng hinala. Mas mabuting panatilihin mong malapit sa Reyna. Ani ni Rohan. Ano ang gusto mong gawin ko? Tanong naman ni Aino. Natupad mo na ang iyong layunin sa ngayon. Sambit ni Rohan, saka tumalikod kay Aino. Sana hindi ka nila ginawan ng masama. Dugtong pa ni Rohan habang ito ay naglalakad palayo kay Aino. Naging mabuti sila sa akin, ama. Tugon naman ni Aino. Sila ay Mondragon. Ang mga ito ay mabuti para sa isang bagay lamang. Ang kamatayan. Umalis si Rohan. Naiwan naman si Aino na nauunawaan ang iniwang salita ng kanyang ama. Matapos nito ay nilisan na rin niya ang lugar upang makabalik kaagad sa kastilyo para patuloy na obserbahan ang kilos at galaw ng kanilang kalaban. Kinaumagahan ay inihatid ni Reyna Atasha sina Haring Jericho hanggang sa tarangkahan upang siguruhin ang kanilang kaligtasan. Sakay ng kabayo ay lumarga na si Eliseo kasunod si Nicolas at Javier na pinangunahan ng paglabas ng tarangkahan habang nakapwesto ang mga magigiting na tauhan ni Reyna Atasha. Kasabay nito ay masayang nagpaalam si Haring Jericho sa kaalyado na malugod na tinanggap ng Reyna. Ngunit pinaalalahanan siya nito kay Raya lalo na sa tatahakin nilang lugar na kasama sa mga pinakadelikadong ruta papunta sa Mercia. Siguradong patibong ang ginawa ng grupo ni Rohan ngayong alam na nila ang nalalapit na pagdating ni Haring Jericho. Subalit hindi naman ito pinangangambahan ni Haring Jericho sapagkat alam niya na ang mga gagawin kung sakaling magkaroon man ng mga hindi inaasahang problema. Ang mahalaga lang sa kanila ay nalaman nilang buhay pa ang mga kasamahan nila. Kung kaya't wala na silang pakialam kung anumang panganib ang nakaabang sa kanila. Nagmungkahi pa si Reyna Atasha na kung sakaling kailanganin niya ng tulong ay nakahanda ang kanyang kahariang tumulong sa anumang paraan na magagawa niya. Nabalot na ng kasamaan ng kapatid mo, Jericho, kaya mag-iingat ka sa kanya. Bilin pa ni Reyna Atasha. Gagawin ko. Salamat sa iyong malugod na pagtanggap sa amin. Hindi ko ito makakalimutan. Sagot naman ni Haring Jericho. Ngumiti na lamang si Reyna Atasha. Mahirap makahanap ng mga mabubuting kakampi. Ayaw kong mawalan ng isa. Harinaway magtagumpay ka sa iyong tatahakin, Jericho Mondragon. Makahulugang sabi ng Reyna. Tumangulang si Haring Jericho at umalis na sila ng kanyang grupo.